Good morning, Mindanao, Philippines. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Nagpapatuloy ako sa aking misyon, ang pagtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos upang sa ganun ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Ang mga taong nagbabasa ng Biblia noong una, alam na nila kung ano ang utos ng ating Amang Diyos. Kaso lang, hindi nila sinunod. Sinuway nila ang lahat ng mga utos ng ating Amang Diyos. Ang sabi pa nga ng ibang mga relihiyon, kami sumusunod naman at hindi namin sinuway ang mga kautusan ng ating Amang Diyos. Kung totoo yung mga sinasabi ninyo, bakit hanggang ngayon kayo'y gumagawa pa ng mga kasalanan? Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Lahat ng mga taong mga reincarnated, gusto ni Satanas na hindi makasunod sa kautusan ng ating Amang Diyos. Di ba mula pa nung una, nagsabi na ako sa inyo na iyon si Rodrigo Roa Duterte, reincarnated siya ni Senyor San Miguel. Si Normy Suarez, reincarnated siya ni Senyor Santiago. Ang pinakagrabe, itong si Senyor San Miguel. Pinagtulong-tulungan siya sa mga kampo ni Satanas. Alam na natin, mga kaibigan, mga kapatid, na itong si Satanas, pagdating ng ikapitong araw, nakita ni Satanas na hindi nakaupo ang ating Amang Diyos sa kanyang upuan. Umupo siya doon sa upuan sa ating Amang Diyos. Ang ginawa ng ating Amang Diyos, ginawa din ni Satanas noong nakita ni Senyor San Miguel ang mga ginawa ni Satanas. Kumuha siya ng kanyang espada at pinaghahampas niya si Satanas. Tumakbo naman itong si Satanas. Pero ngayon iba na. Hindi gaya nung una pa. Iba na ngayon. Dumadami na dumadami ang mga kampo ni Satanas. Pinagtulong-tulungan siya. Nakita kasi ni Satanas na yung mga ginawa ni Senyor San Miguel, yung mga pagliligtas ng tao, kung sino yung mga taong gumawa ng droga, mga masasamang gawain, pinapatay niya. Pero sabi pa niya sa akin, huwag kang mag-alala.
ako'y uuwi doon sa Pinas. Ginagawa ko lang ito ngayon para lalo pang bumagsak na bumagsak ang panggobernong ito. Hindi nila alam na ang panggobernong ito kinakasuksuklaman ng ating Amang Diyos, sapagkat ang lahat ng mga ginagawa nila puro kasinungalingan, mga gawain ni Satanas. Tingnan mo, may isang anak. Pinapaaral siya ng kanyang ama. Hanggang siya po ay nakapagtapos. Pero ngayon, ano ang ginawa niya? Tinalikuran niya ang kanyang ama. Mabuti lang siya sa kanyang mga schoolmate, mga kaklase, classmate. Nagsasayaw-sayaw sila. Kumuha sila ng mga bulaklak. Hindi nila alam na yung bulaklak na yan ay mamamatay at sila din ay mamamatay. Huhukuman din sila pagdating ng araw ng paghuhukom. May kapitbahay. Ginawa niya ang kabutihan. Nagpapakain at pinapakain niya ang kanyang kapitbahay. Pero ano ang ginawa ng kapitbahay na yan? Pinagchismisan siya. May kapatid, dahil sa sobra ng yaman niya, yung kayamanan na nasa kanya, mula pa sa kanyang lolo. At ano ang sabi ng mga kapatid niya? May kapatid siyang babae, may kapatid siyang lalaki. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, maghati tayo. Hati-hatian natin yung mga kayamanan mula pa sa ating lolo. Anong ginawa ng panganay na lalaki? Pinagkakasuhan niya ang kanyang mga kapatid at pinakamatindi pa, pinakulong niya ang kanyang kapatid. May isa namang nag-uupa ng yung palayan. Binigyan, bumigay naman yung kung ano ang kita, kung ilang kaban ang kita ng kanyang palayan, nagbigay yung tao na yan. Pero anong ginawa nila? Pinakulam. Yun bang mga gawain na yan ay maliligtas? Sumagot kayo. Talagang hindi sila maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, ang lahat ng mga palatandaan na nakasabi sa banal na aklat mula pa nung una, ngayon ay nagsilabasan na. Ang pinakamatindi, yung
taas mahabang isda na ang kanyang nasa likuran na parang kalayo, nag-aapoy. Yun po ang palatandaan na malapit at malapit ng wawakasan ang kanilang mga kasamaan na mga ginagawa. Nung ako'y nagsasabi dito na may mga eroplano na mga masusunog, may mga barko na mga masusunog, nangyari po ba o hindi nangyari? Pakisagot. Nangyari, di ba? Di ba? Noong nagsabi ako, Israel, Israel, ipalabas ninyo dyan sa inyong bahay, sambahan, ang mga imahe, ang mga ribulto na yan, magagalit ang ating amang Diyos sa mga taong yan. Hindi ang Israel nakinig. At anong nangyari sa Israel? Bumba sila. Gigira sila ng Hamas at nawasak ang kanilang mga bahay-sambahan. Noong nagsabi ako na sana aprobahan ang Maharlika, natupad. Naaprubahan ang Maharlika. Ang bawat bansa nagbigay ng malaking pondo, malaking pira, halagang pira na binigay dyan sa Maharlika Fund. At anong mga ginagawa nila? Ninakaw nila. Wala nang pundo ang Maharlika Fund. Pati pa yung PhilHealth, wala silang awa. Yung PhilHealth na yan, para po sana sa mga mahihirap nating mga kapatid na walang pira na ikapangbayad sa pagpapagamot sa kanila. At ano ang ginawa sa mga satanas na yan? Ninakaw nila ang pira, ang pundo dyan sa PhilHealth. Kaibigan, kapatid, kailan ka magbabago? Noong nagsabi si Noah sa mga tao noong una, magtayo tayo ng arka. Kasi ang sabi ng amang Diyos ay huhukuman ko ang buong daigdig, ang buong sanglibutan. May naniniwala ba kay Noah? Wala, kahit isa. Ang sabi ng mga tao, ano po ba ang mga ginagawa ng mga tao noong una sa panahon ni Noah ay ito, ganito. Sila po ay gumagawa ng mga karumihan. Sila po ay parang pinagmamalaki nila kung ano yung mga ginagawa nila. Nagsisipalitan sila ng kanilang mga asawa. Yung iba nag-aasawa ng kapwa nila babae. Yung iba ay nag-aasawa ng kapwa nila lalaki. Nandyan po ang inuman. Nandyan po ang mga pagsusugal. Noong natapos na ni Noah sa pagtayo ang kanyang arka na siyang inuutos ng ating amang Diyos kay Noah,
ang lahat ng mga hayop, mga animals. Naniwala kay Noah. Nagsitakbuhan sila para makapasok doon sa arka ni Noah. Lalaki at babae yun. Bakit lalaki at babae? Para sila ay lumaganap pa. Yun ang totoo. Nung dumating na ang baha, umulan at umulan. Marami ang mga tao nagsikaway sa arka ni Noah. Nagsisisi na kami, Noah, naniniwala na kami sa iyo. Buksan mo ang arka at papasukin mo kami. Huli na ang pagsisi nila. Hindi na sila nakapasok sa loob ng arka. Silang lahat ay namatay. Noong sa panahon sa Sodoma at Gomora, marami ang mga tao na gumagawa din sa ganung gawain sa panahon ni Noah. Nag-aasawa sila, kumakain, nag-iinom, nagsasayaw, nagsusugal. Ngayon, ano ang utos ng Amang Diyos sa isang alagad niya? Sino po ba itong si Lot? Hindi po ninyo alam na itong si Lot na ito ay apo yan ni Abraham. Ano ang sabi? Lot, maghanda ka. Susunugin ko ang syudad, ang bayan ng Gomora at Sodoma. Bilang isang tao, hindi agad siya tumupad. Marami kasi siyang mga alagang mga hayop. Mayaman kasi siya. Dahil sa awa ng Amang Diyos, pinadala yung dalawang anghel na lalaki. Noong nakita sa mga tao na may bisita si Lot na dalawang magandang mga lalaki, ano ang sabi nila? Lot, ipalabas mo yung mga bisita mo dyan. Gusto kami magpaanak niyan. Mga pugi kasi. Mga gwapo. Hindi na makalabas si Lot at yung dalawang anghel. Ang ginawa ng ating Amang Diyos, binulagan ang lahat ng mga matang sa mga tao doon sa harapan ng bahay ni Lot para makalabas sila. Ganun ang ating Amang Diyos sa mga taong palaging lumuhod at tumatawag sa Kanya. Noong nakalabas na sila si Lot at ang iyong dalawang anghel, umulan ng apoy at nasunog silang lahat, ang lahat ng tao na nandoroon sa syudad na yan. Mula noong naitatayo
ang Holy Quadro G Religion Incorporated dito sa Mindanao. Ang lahat ng mga sinasabi ko ay natupad. Kaibigan, kapatid, maniwala ka. Kailan ka pa magbagong buhay? Noong ako'y nagsabi na may susunugin na bayan, may susunugin at may susunugin. Sinonog ng ating Amang Diyos ang bayan ng Los Angeles, California. At sinonog ang Hong Kong at sinonog ang China. Iyon lang ang katotohanan na nakatutok na sa iyo ang iyong kaligtasan. At nagsabi na ako noong una, nakita ko na ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na doon dadalhin ng ating Amang Diyos ang mga taong mga maliligtas. Ang ating mga scientist noong una, nakita nila na yung planeta na yan parang tuldok lamang. At nagugulat ang lahat ng mga scientist sapagkat mabilis na lumaki at lumaki na lumaki. Ngayon, nakita ko para na siyang isang planet Earth. At tiningnan ng mga scientist, may oxygen ang bayan na yan. At nagsabi na ako dito nung una, ang Holy Quadro G Religion Incorporated, siyang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan para makarating kayo doon sa bayang banal. Itong Holy Quadro G Religion Incorporated, siyang tunay na daan. Inistrol lang nila ang lahat ng mga sinasabi ko. Ang ginawa nila, ginagamit nila ang kanilang mga cellphone para sa kanilang mga paglalaro. Para sa kanilang mga sugal. Di ba marami karon na naglalaro ng sugal sa cellphone at maraming pera na ipangbigay sa kanila? Hindi niyo alam sapagkat hindi kayo maniniwala sa akin na iyon Church of Satan, nakarehistro na yan sa buong daigdig. Tandaan nyo, kaibigan, kapatid, anong pangalan? Church of Satan. Narehistro yan sa buong daigdig. Pumasok yan dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas. Ang tawag dito nila nung una, Agusan Valley Lodge. Noong nakita ko kung ano yung Agusan Valley Lodge, maraming mga di-auto doon, mga di-kotse, at sinilip ko kung ano ang kanilang mga ginagawa. Nakipag-sex sila sa bisan lalaki man o babae. Iyon din ang ginawa ni Charles Fox Parham, ang founder ng Pentecostal na yan. At noong nakita nila, nalaman nila kung ano yung Valley Lodge, kinuha nila yung Valley Lodge. Ano ang ipinalit nilang pangalan? Kaibigan, kapatid, huwag kayong magpalinglan.
Lingla ito ni Satanas. Ang Agusan Valley Lodge, ginawa nilang Valley Bank. Nalaman ninyo, di ba mayroong Valley Bank? Sa bawat syudad, sa bawat lungsod, mayroon ng Valley Lodge. Pinapahiram nila ang mga tao. Pinapahiram nila ng pera. Pero ang kapalit, ang iyong kaluluwa. Sige nga, marami silang pera. Marami silang mga kayamanan. Membro sila. Pero ang kapalit, ano? Ang kaluluwa. Iyon din ang kapalit sa mga taong naglalaro dyan sa cellphone. Nga ang karamihan sa mga tao ngayon, bata man o matanda, naglalaro. Anong ginagawa ng iba? Naglalaro ng sugal. Anong tawag? Scatter. Tong-its. Ano pa? Marami pa, di ba? Oh. Yan ang bank of Satan. Sige. Hindi kayo maniwala sa akin. Patuloy kayo sa iyong mga ginagawa. Yung iba gumagawa ng, mayroon pa, yung mga games, anong tawag nun? Email. Yung email na yan, diktar yan, ni Diablo na yan, ni Satanas yan. Tingnan ninyo. Kapag, hindi ito biro ha, kapag palagi ka nasa email, naglalaro, tatawagin ka ng iyong ama, ng iyong ina, ng iyong lolo at lula, tawagin kayo ng iyong mga magulang, sapagkat mayroon silang iutos sa iyo, ano ang inyong sagot? Mamaya na po. Opo, mamaya na po. Wala pa kasing oras. Yun ang dikta ni Satanas. Gusto ka? Sa panahon sa mga pagsamba, matutulog ka lang para hindi mo mapakinggan ang mga salita sa mga pagtuturo mula sa Diyos. Diktar din yan ni Satanas. Marami pa ang mga ginagawa ng mga tao. Alam niyo mga kaibigan, kapatid, sino ba ang gumawa ng sanglibutan? Ng daigdig, di ba ang Diyos? Sino ang nagbigay sa inyo ng iyong hininga, buhay at lakas? Hindi ba ang Diyos? Lahat ng tao nagmumula sa ating amang Diyos. Pero bakit mo pinabayaan ang mga panalangin? Bakit mo sa panahon sa mga pagsamba para kang patay sa tulog? Mabuti pa sa inyo ang isang uod. Kahit gumagapang, patuloy sa paggapang para siya makahanap ng kanyang pagkain. Ang mga salita na binitawan ko dito sa panahon sa mga pagsamba, iyon ang pagkain ng ating espiritual, hindi lamang sa material. Pagdating ng araw ng paghuhukom, para kang isang matabaing baboy. Doon ka ihulog sa dagat-dagatang apoy. Yung mga anak ng mga suwail,
mga anak, mga apo, na mga matitigas ang ulo. Doon ka ihulog sa dagat-dagatang apoy para ikaw ay mamamatay, pero hindi ka na mamamatay doon. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, magsikagot ang mga ngipin mo doon sa dagat-dagatang apoy. Gusto kang mamatay doon, hindi ka na mamatay, wala nang kamatayan doon. Magtiis ka, magtiyaga ka sa iyong mga kasalanan. Kakainin kayo ang iyong mga butot lamang, kakainin ng mga uod na buhay doon sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, ngayon lang ang material nating katawan. Di ba, kung minsan sumasakit ang ating balakang, sumakit ang ating mga paa, namamanhid ang ating mga paa. Yung mga ganyan, alam mo ba na ang nagbigay ng sakit hindi ang amang Diyos, kung hindi ang demonyo? Anong katunayan, anong katibayan na ang nagbigay ng mga kalubhang, mga malubhang sakit? Ang demonyo ang nagbigay. Sa panahon ni Job, tandaan nyo ito, kaibigan, kapatid. Nakipag-usap si Satanas sa ating amang Diyos. Ano ang sabi ng Satanas na yan? Yun si Job na yan? Yung alagad mo na si Job? Nagsimba lang yan, sumusunod lang yan siya sa inyo. Sapagkat siya ay nasa mabuting katawan at siya marami siyang mga ari-arian. Sa ating panahon ngayon, si Job ay isang senador. Pero halos araw-araw, oras-oras siya ay nagampo, dumadalangin sa ating amang Diyos. At ano ang sagot ng ating amang Diyos kay Satanas? O sige, subukan mo lang siya. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. At sa araw at sa oras na yon, bumaba si Satanas dito sa lupa. Ayun, nabulok ang katawan ni Job. Kinain ng mga uod. Nangangamoy na ang katawan ni Job. Ang matindi pa, ang kanyang asawa lumayo na sa kanya. Ang kanyang mga anak ay namatay. Ang kanyang mga turil ng kanyang mga baka, ano kasi, lumindol eh. Paglindol, nasiak lang ang lupa, nahulog ang mga baka. Di naging 4 na si Job. Wala na siyang pira pa, wala nang kayamanan. Ang pinakamatindi pa, na ang inaasahan sana niya na tutulong sa kanya, iyong asawa niya. Ano ang sabi sa kanya ng kanyang asawa? Job, tungluhan na ng imong Diyos. Huwag ka nang mag-alagad sa kanya. Tingnan mo yung kalagayan mo ngayon. At ano ang sagot ni Job sa kanyang asawa? Noong ako'y isinilang, wala akong damit, wala akong kayamanan. At ako'y haharap sa ating amang Diyos na walang damit at walang kayamanan. Noong narinig sa demonyo na yan ang panindigan ni Job, lumayo si Satanas. Hindi kasi siya makapasok sa katawan ni Job. At ang ginawa ni Job,
Kumuha siya ng mga kahoy, naghaling, gumawa ng apoy. At nakatulog siya doon. At nung siya nakatulog doon sa harapan ng apoy na ginawa niya, ano ang sabi sa kanyang panaginip? Hob, Hob, pumunta ka doon sa tubig. Musam kag kapito. Na yung tubig na yan ay napakarumi doon sa taas. Tambak area kasi sa basura yun. Ngayon, kung ikaw patulogin doon sa, paliguon doon sa tambak ng basura, maligo ka. Pero sa kabutihan ni Job, sa kanyang masunurin sa sugo, sinunod niya. At nawala ang mga uod sa kanyang katawan. Ang ibig sabihin, kaibigan, kapatid, kung mayroon ikang malubhang karamdaman, kailangan mo lang ang pagtikluhod, manalangin ka, araw-araw, oras-oras sa ating Amang Diyos para bigyan kanya. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ang naggawa, ang nagbigay ng mga karamdaman, ang demonyo, hindi ang Amang Diyos. Sapagkat ang Amang Diyos ay Diyos ng katiwasayan, Diyos ng kapayapaan. Tandaan nyo ito. At tingnan ninyo, kung kayo'y galing dito sa bahay-sambahan na ito, paglabas nyo sa bahay-sambahan na ito, gumaan yung mga pakiramdam ninyo. Yun, sapagkat maraming mga Espiritong Banal na nandito ngayon sa atin na siyang nakikinig. Kaibigan, kapatid, kung magbagong buhay ka lang, huwag kang padaig sa dikta ni Satanas. Maliligtas ka. Kasi si Satanas ngayon lumaganap sa buong daigdig para marami siyang madala kasama niya sa pagsunog. Yun ang dahilan. Yung iba, gumawa ng iba't ibang relihiyon, ginagamit nila ang Biblia para makapangmarta sila. Isa lamang ang sambahan na ito. Isa lamang ang bahay-sambahan na ito. At wala ng iba. Bakit kailangan ko pang magpalay para matingnan at makita sa buong daigdig? Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao. Ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Nagsisamba na sila ni Satanas. Iilan lamang ang mga tao na sumasamba sa ating Amang Diyos. Hindi sila maniwala na nandito na ang ating Panginoong Hesukristo para sa pagsunog sa mga Biblia at sa mga ribulto. Pero ano ang ginawa nila? Hindi pa rin sila naniniwala. Nung nakita nila doon sa ibabaw ng alapaap ang ating Panginoong Hesukristo doon sa Russia, para sa kanila, anong sabi nila? That is edited lang. Nung nagpakita
sa ibabaw ng alapaap ang palasyo ni King Solomon. Wala silang naisabi. Ang sabi nila, edited pa rin. Nung nakita nilang tumatakbo ang kabayo ni King Solomon, anong sabi nila? Edited pa rin. Yun ang mga tao ngayon. Hindi sila naniwala sa mga tunay na mga pagtuturo na ito ang aking karapatan, na dapat ang tao magbagong buhay. Hanggang dito na lamang po. Tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin.